Magandang umaga mga bata! Bago tayo dumako sa ating pagtatalakayan, may mga lugar at bagay sa ating bansa na pinangangalaga ang mabuti ng ating pamahalaan. Ito ay dahil sa kahalagahan nito sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ngayon, may ipapakita akong mga larawan at tukuyin kung ano ang mga ito. Una, ano ang nasa larawan mga bata? Tama, simbahan ng Santa Maria. Pangalawa, mahusay, simbahan ng Paway. Pangatlo, magaling, ito ay Malacanang of the North. At pang-apat, tama, palasyo ng Malacanang. Ano ang tawag natin sa mga lugar na makikita sa mga larawan? Mahusay, ito ay ang mga makasaysayang pook o lugar. May mga makasaysayang pook sa ating mga munisipalidad, lungsod at lalawigan. May mga mahalagang pangyayaring naganap sa lugar na ito. Bakit kaya kailangang pahalagahan natin ang mga makasaysayang lugar? Tama, upang lubos nating makilala ang ating sarili bilang Pilipino. Ating balikan ang mga larawan ng mga makasaysayang lugar sa iba't ibang lalawigan. Umpisahan muna natin sa Region 1, Ilocos. Ano ang nasa larawan mga bata? Tama, ito ay ang simbahan ng Santa Maria. Sino na sa inyo ang nakapasyal dito? Okay, ano ang napansin nyo sa lugar na ito? Okay, ang simbahang ito ay kinilala ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization bilang isa sa ilang World Heritage Site sa Pilipinas. Dumako naman tayo sa pangalawang larawan. Ano naman ang nasa ikalawang larawan? Ito ay ang tama, simbahan ng Paway or Paway Church. Ito ay matatagpuan sa Paway, Ilocos Norte. Maraming pumupunta dito dahil sa sikat ito na pasyalan ng maraming tao. Sa ikatlong larawan, sino na ang nakapasyal sa inyo dito? Okay, ano ang napansin nyo sa lugar na ito? Mahusay, ito ay ang Malacanang of the North. Ito ay opisyal na tahanan noon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Isang museo na ito ngayon ng dating Pangulo. Matatanaw mula sa museo ang lawa ng Paway. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang rehiyon na ating pupuntahan. Ito ay ang Region 2, Cagayan Valley. Anong mga makasaysayang pook naman kaya ang mga makikita rito? Tara at ating alamin ang mga lugar na ito. Ano ang makikita sa unang larawan mga bata? Tama, ang simbahan ng Ivana. Ito ay isa sa mga lugar na itinuring na World Heritage Site ng UNESCO na matatagpuan sa Ivana, Batanes. Ang simbahan ng Ivana ay isa sa mga pinagmamalaking simbahan sa Batanes. Ito ay inialay kay San Jose or Saint Joseph sa ilalim ng Prelature of Batanes. Makikita din natin ang Cagayan Provincial Museum dito sa lungsod ng Tugigaraw, Cagayan. Malawak na koleksyon ito ng mga antigo at artifact ng lalawigan, gaya ng mga labing buto or fossil ng mga hayop noong unang panahon. Dumako naman tayo sa Cordillera Administrative Region. Ang sikat na pasyalan dito ay ang Hagdan-Hagdang Palayan ng Banawe. Sino na ang nakapunta dito? Ano ang napansin mo sa lugar na ito nung ikaw ay pumunta dito? Parang hagdan yung bukid? Ano pa? Okay, ang Hagdan-Hagdang Palayan ng Banawe ay umaabot ng 400 km². Ang palayang ito na inukit sa gilid ng mga bundok. Ito ay ginawa 2,000 taon na ang nakaraan ng mga ninunong mga Ifugao na nagmula sa China
o Indochina. Ngayon, dumako naman tayo sa Rehiyon 4B sa Mimaropa. Sino sa inyo ang pamilyar sa lugar na ito? Kung ganoon, ano ang tawag sa lugar na ito? Tama! Ito ay ang Iwahig Penal Prison and Farm sa Puerto Princesa City, Palawan. Dito inilagay ang mga sobrang bilanggo mula sa kulungan ng Bilibid sa Maynila. Naitatag dito ang isang lihim na pwersa para sa komunikasyon sa mga gerilya. Ito ay nagbibigay ng pagkain at gamot sa mga bilanggo. Dumako naman tayo sa Rehiyon 5 sa Rehiyong Bicol. Kilala ang Fort Romblon dahil ginawa ang fort na ito upang maprotektahan ang lugar sa mga pirata at mga ngayaw. Yari ang kuta sa mga batong minina mula sa mga tangrib. Pag sinabi nating tangrib, ito ang mga patay na coral reef na bahay ng mga isda. Naintindihan ba mga bata? Okay, mahusay. Ano naman ang nasa larawang ito? Tama, ito ay ang monumento ni Dr. Jose Rizal na matatagpuan sa Daet, Camarines Norte. Sinasabing ito ang unang monumento ni Rizal sa Pilipinas. Naitayo ito ng 14 na taon bago na ipatayo ang bantayog ng ating pambansang bayani sa Luneta. Ang monumento ay magkalapit lamang sa dalampasigan ng ilog ng Daet. Ngayon, atin namang alamin sa Rehiyon 6 sa Kanlurang, Visayas. Sino na ang nakapunta sa Kanlurang, Visayas? Kung ganoon, pamilyar ka ba sa larawang ito? Okay, ito ay ang Sebastian Cathedral, isang simbahan noong ika-19 na siglo sa lungsod ng Bacolod. Opisina ito ng Romanong Katoliko, Diocesan sa Bacolod. Ito ay yari sa batong korales mula sa Guimaras. Ano naman ang nasa larawang ito? Tama, ito ay ang Kapitolyo ng Negros Occidental. Itinayo ito noong 1924 na tulad ng arkitektura ng Kapitolyo ng United States of America. Sumagisag ito sa tapang at lakas ng loob na layon ng ating pamahalaan. Naging headquarters ito ng mga sundalong Hapones noon. Ngayon atin namang alamin ang mga makasaysayang puok sa Rehiyon 7 sa gitnang Visayas. Ano naman ang nasa larawang ito mga bata? Tama, ito ay ang monumento ni Pontalion Villegas o Leon Quilat. Si Leon Quilat ang inatasan ni Aguinaldo upang palawakin ang revolusyon sa Cebu. Dumako naman tayo sa panghuling rehiyon, sa Rehiyon 12, Sacsayhuaman. Ano ang nasa larawan mga bata? Tama, ito ay ang Plaza General Santos. Ipinangalan ito kay General Paulino Santos bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan noong siya ang commanding general ng Philippine Army noong panahon ng Hapon. Kilala din ang kuweba ng Cotahuato. Tinatawag din nila itong Fort of Stone at APC Hill. Ito ay nagsilbing taguan ng mga katutubo noong panahon ng Kastila at nagsilbing garison at taguan ng mga armas naman ng mga gerilya noong panahon ng Hapon. Mga bata, may idea ba kayo kung ano yung tinatawag nating gerilya? Wala po ba? Okay, kung ganoon, ang gerilya ay isang tao o miyembro na nakikilahok sa isang armadong paghihimagsik laban sa itinatag na otoridad, lalo na sa pag-asang mapabuti ang mga kondisyon. Naintindihan na ba mga bata? Okay, mahusay. Yan ang mga ilang halimbawa ng ating mga makasaysayang puok at pangyayari sa iba't ibang lalawigan. Naintindihan ba mga bata? Kung ganoon, magbigay nga ng ilang halimbawa ng ating makasaysayang puok.
Mahusay! Diyan nagtatapos ang ating pagtatalakayan. Maraming salamat mga bata. Paalam!